Hello guys, sa mga kababayan ko dito sa Turkey. So, andito na naman ako ngayon para mag-share ng latest experience ko po. Regarding ito sa renewal ng aking residence permit for the 4th time. So, bago po ang lahat, pwede po bang click ang subscribe button ng aking YouTube channel para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko. So, yun nga, ang video po na ito ay para sa mga residence permit holder. So, alam naman nating lahat na pahirapan po ang mag-renew this year. Actually, nag-start siya last year pa or last 2 years pa, like mga 2020 to end of 2022 yata, hindi ko matandaan. So, marami nga ang na-deny this year. So, luckily, naka-renew po ako this year. So, i-share ko sa inyo ano ba yung mga requirements or documents na isinabmit ko para magkaroon ako ng chance na maka-renew. Okay. Kapag residence permit holder po kayo, kung ang address na ginagamit nyo ay hindi naka-registered sa inyo, yan ang unang-una nyong iayos. Kailangan naka-registered ang address sa iyong pangalan at much better na wala kang ka-share sa address. Yung ikaw lang talaga ang naka-registered sa address na yon. At kailangan talagang may bills na nakapangalan sa iyo. Kahit anong bills, water, electric, or gas. Water, electric, gas. Yan, ganyan. Siguraduhin mo na merong bills na nakapangalan sa iyo. At siguraduhin mo na makapag-exit. Kasi ngayon, mahirap talaga kung walang exit. Isa sa mga reason kung bakit nagdi-deny sila is naka-touristic residence permit ka pero hindi ka umi-exit. So, parang palaisipan yan sa government. Like example, kung ayaw mong mag-exit na umuwi sa Pilipinas dahil nangangamba ka na baka hindi ka makabalik, pwede ka namang mag-exit sa mga katabing country na hindi mo kailangan ng Schengen visa. Maraming mga country na pwede mong puntahan like North Cyprus. Katulad ng ginawa ko, nagpunta ako recently sa North Cyprus. So, walang requisitos, bibili ka lang ng ticket. Ganun lang siya kasimple. So, at least, meron kang exit. Hindi lang naman Cyprus ang available. May mga iba pang country na mas malapit. Na hindi mo kailangan ng Schengen visa. And then, ito yung isa sa mga ginawa ko recently, guys. Kung napansin nyo, nag-aral ako ng Turkish lesson. Ang main purpose ko, guys, nag-enroll ako doon kasi yung pinag-aaralan ko nakikita sa website, sa eDevlet. Nag-a-appear po na ako ay naka-enroll sa Turkish lesson. So, nag-a-appear po sa aking eDevlet na ongoing po ang aking A1 level. At naka-enroll po ako ng A2 level. So, nakikita po ng government yon. Yun yung mga ginawa ko recently na sa tingin ko ay nakatulong sa aking renewal. At isa pa, guys, kasi kami lang ni Paps ang nagpa-process ng aking renewal. Wala kaming agent. Kami mismo ang nag-aayos niyan. Meron si Paps na mga documents na kinukuha mismo sa eDevlet ko, like yung address na may mga barcode. Tapos meron siyang form na kinuha din sa eDevlet ko, dalawa yon. Nasa eDevlet ko rin, pero ipinapa-print out namin yon at ina-attach namin sa documents. Ayun. So, si Paps ang nag-arrange ng aking mga documents. So, yun lang, guys. Importante ang address. Kailangan, kung ikaw ay residence permit, huwag kang mag-bed space. Kumuha ka ng sarili mong apartment. And then, ipa-registered mo sa NUFOS. Siguraduhin mo na nakapangalan yan sa'yo. Kasi isa sa napaka-importante is address. And then, bills. And then, mag-exit ka. Hindi kailangan na sa Pilipinas.
And then, try mong mag-aral ng Turkish or mag-enroll. So, kasi residence permit ka, hindi ka naman allowed na mag-work. Kailangan mayroon silang nakikita na reason bakit ka nandito sa Turkey. Example, 3 years ka na, anong ginagawa mo dito sa Turkey, ganon. So, luckily guys, this year nakalusot ako, so hindi natin masasabi next year kasi paiba-iba naman ang rules. So at least this year guys, is yan yung aking experience. So sinishare ko sa inyo. Sana nakatulong. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel guys. Thank you!